So mga kapatid, mag-share lang po ako ng konting preaching for today, and let's stand up mga kapatid para basahin mga kapatid ang salita ng Panginoon mga kapatid for this day. Sa 1 Peter 5:10, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you." Mga kapatid, makakaupo na tayo mga kapatid. So mga kapatid, we are all called unto His eternal glory mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Salamat at we have the chance na natawag ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Marami tayong natawag, but ang sabi nga, many are called, but few were chosen, mga kapatid. Hallelujah. Only few can reach that eternal glory with the Lord, mga kapatid. Hallelujah. So, what a privilege we have, mga kapatid, from the Lord, mga kapatid. His unselfish love for us, mga kapatid. We will experience different trials, mga kapatid, just like the Israelites in their journey to Promised Land, mga kapatid. Hindi lahat sila nakarating, mga kapatid. Hallelujah. Some get lost, some died in the wilderness, mga kapatid. Hallelujah. Some, mga kapatid, we will face different trials, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. But it's really worth it, mga kapatid. Iba-iba yung trials na pagdadaanan natin, but it's really worth it, mga kapatid. Yung mga pinagdadaanan natin ngayon, it's really worth it, mga kapatid. Dahil alam mo kung saan ka mapupunta. You will go to eternal glory, mga kapatid, sa piling ng Panginoon, mga kapatid. Kesa yung magpasaway ka ngayon, but you will know the consequences na ang pupuntahan mo is eternal suffering. Yes. Eternal siya. Walang hanggang pagpaparusa. Yung sabi nila na enjoy now, suffer later. Na kaya pumili ka kapatid kung gusto mo yung nag-ano ka ng suffering ngayon pero alam mo yung pupuntahan mo na sa piling ng Panginoon, or mag-enjoy ka ngayon at alam mo yung pupuntahan mo. Lalong-lalo na yung alam na yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, every one of us, mga kapatid, have own struggles, mga kapatid. Hindi mo kakumpetensya yung katabi mo, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Dahil you can only work on your own salvation, mga kapatid. Walk on you need to carry your own cross, mga kapatid. Hallelujah. Hindi to patalinuhan, mga kapatid. Yes. Kung sino man yung makamemorize ng Revelation to Genesis para makapunta ka sa langit, mga kapatid. Hallelujah. So, sa first step na tayo para sandali lang. Genesis to Revelation. Hindi kinakabahan talaga ako. So, the first step is be baptized in His name. Mabilis lang talaga ako magsalita. So, in John 6:47, "He that believeth on me hath everlasting life," mga kapatid. So, do you believe in Jesus, mga kapatid? Yes. Hallelujah, hallelujah. So, we need to be baptized in His name, mga kapatid, and be partakers of His grace. Hallelujah, hallelujah. In Acts chapter 4:12, mga kapatid, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved," mga kapatid. At ang pangalan na yun ay only in Jesus' name, mga kapatid. No other name can save you. Hindi yung last name ng asawa mong makakapagsalba sa'yo, mga kapatid. Hallelujah. Only in Jesus' name. Amen. So, sabi nga ni Nicodemus, mga kapatid, yung tanong niya doon, mga kapatid, sa John 3:3-5, ano yung tanong niya, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Yung sabi naman ni Nicodemus, mga kapatid, paano mo ipapanganak ulit yung bata, mga kapatid, yung malaki na? Isasoli ba sa sinapupunan, mga kapatid, yung tanong niya, parang namiloso po pa siya dito. Siyempre, malaki ka na, paano ka ulit may papanganak? So, ang sabi ng Panginoon, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God," mga kapatid. Hallelujah. So, hindi siya literally na pinanganak, mga kapatid. Hallelujah. But since we are the higher, mga kapatid, tagapagmana sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, you need to be legitimate child of God para makarating ka sa pangako niya, mga kapatid. That's why we need to be baptized. We need to be reborn again, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. That's why yung mga hindi pa nakapag-baptize
or kulang sa baptize, magpare-baptize na kayo mga kapatid, because Jesus is the only way, the truth. Kasi yung iba, sabi nila, na-baptize lang sila sa, ano ba yun? Yung Father, Son, and Holy. Yung iba yung way ng baptize nila. Oh. So, accept Him fully in His life, mga kapatid. Hallelujah. So, point 1 na tayo, mabilis lang to. So, the path to eternal glory, mga kapatid. So, we need to trust the process, mga kapatid. Ang sabi doon, suffered for a while. So, sa mga kapatid, sa Hebrews chapter 13-14, for here have we no continuing city, but we seek one to come. Ay, so ang sabi sa English nun, for this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. Ang sabi dun, mga kapatid. So, suffering, mga kapatid. So, trust the process of suffering, mga kapatid. Hallelujah. Suffer for a while ang nakalagay. Hindi siya nakalagay na habang buhay kang magsasama. Sabi dyan, for a while. Kailangan natin intindihin. For a while. Sandali lang yan, kapatid. Napakaikli ng buhay natin, mga kapatid. Kaya wag mong sabihin na lagi puro na lang dusa. Sabi ng Panginoon, that's for a while, mga kapatid. Hindi yan permanente, mga kapatid. Hallelujah. We are not permanent here in the world. Parang dumaan lang tayo, mga kapatid, dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya lagi nating lagi nating pinaghahandaan yung retirement natin. But we need also to think yung retirement ng ating kaluluwa, mga kapatid. Hindi wag lang yung SSS o yung pag-ibag. We also need yung isettle natin kung saan mapupunta yung kaluluwa natin, mga kapatid. Hallelujah. At sa John 14 verse 3, mga kapatid, and if I go and a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also, mga kapatid. Hallelujah. He will prepare a place for us, mga kapatid. Hallelujah. Napakagandang dinggin pag sinabi sa'yo ng Panginoon, I will prepare a place for you, mga kapatid. Kung iisipin mo, sino ba naman tayo na ipaghahandaan ng Panginoon ng lugar, mga kapatid? Hallelujah. Na a place na hindi na natin mararanasan yung hirap na napagdadaanan natin ngayon, mga kapatid. Doon, hindi na tayo magiging helper, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. We have a lot of sufferings, mga kapatid. Minsan sabay-sabay, mga kapatid, pero hindi yan permanente, kapatid. Hallelujah. Minsan we feel that we are in dead end, mga kapatid. Pero matatapos din yan, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Matatapos din yung sufferings mo, mga kapatid. Hallelujah. Matatapos din yung problema mo ngayon sa pamilya. Matatapos din yung problema mo sa financial, mga kapatid. Hallelujah. Trust Him, kapatid, mga hallelujah, hallelujah. Ang sabi nga last time ni Sister Marlene, ba yun, nakita ko yung ginagawa naman niya lahat. Narinig ko yun kay Sister Marlene. Sometimes we question God, that question na, binibigay ko naman lahat, I am faithful, I'm giving my tithes and something. Sometimes nagkakaroon tayo ng question, but still we trust Him, mga kapatid. Hallelujah. Dahil short term lang, sabi nga ng Panginoon, that's only a short term. But we need to be thankful, mga kapatid, sa sufferings natin, mga kapatid. Sabi nga sa James 1:2, consider pure joy whenever you face trials, mga kapatid, of many kind. Ang sasabihin siguro natin, bakit ako magsasaya? Kung meron na nga tayong sufferings, magsasaya pa. Naalala ko last time when Pastor said, when he lost the mobile, masaya pa siya. Kasi may kapalit. So sometimes, may kapalit siya. So, whatever sufferings you have, alam ng Panginoon, mga kapatid, yung minsan mas malaki yung kapalit or blessings na kapalit, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. In those times, mga kapatid, our faith is tested, and in times of trials, we are deeper in faith, mga kapatid. Yung kanta kanina, ano na yung nakalagay doon, na minsan, tsaka na lang natin naalala yung Panginoon pag may problema tayo. But sometimes, if we have all, or we are sagana tayo, minsan nakakalimutan nating tumawag sa Panginoon. Truly na parang nagiging kampante na tayo, mga kapatid. Parang, tsaka ginagawa na lang nating last resort yung Panginoon, mga kapatid. But sometimes, in those times, mga kapatid, faith is tested, mga kapatid. And in times of trials, mga kapatid, we have deeper faith, mga kapatid. Mas lalo tayong nagiging humble, mga kapatid. God wants us to be humble, mga kapatid. Wala kang narinig. Kaya nga, nag-fix sa tiposis mo. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, parehas lang. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid,
The Lord is nigh to them that are broken heart, mga kapatid. Hallelujah. In those sufferings, you are not alone, mga kapatid. Hallelujah. He is always with thee, mga kapatid. Hallelujah. Entrust Him whatever you have, mga kapatid. You will end up victorious, mga kapatid. Hallelujah. Walang ni minsan na lumapit ka sa Panginoon sa mga problema mo. You always end up, mga kapatid, victorious. Kung iisipin mo minsan, wala ka ng lusot eh. Minsan iniisip natin, wala nang malulusutan to. But if you lean it to the Lord, if you trust it to the Lord, mga kapatid, tutulungan ka niya, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, sa number 2 na tayo. Restoration, mga kapatid, to perfection, mga kapatid. Make us perfect. In Ezekiel chapter 36:26, a new heart will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you an heart of flesh, mga kapatid. Hallelujah. He is the restorer of our life, mga kapatid. Hallelujah. No one can restore us, mga kapatid. Only Jesus, mga kapatid. Hallelujah. He will restore our heart and will take away our stony heart, mga kapatid. Hallelujah. A new spirit, mga kapatid. No one in this world, mga kapatid, yung makakapagbago ng puso natin, mga kapatid. Only Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Di ba, nang wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, patapon pa yung buhay natin or desisyon natin sa buhay, mga kapatid. We don't have the clear vision, mga kapatid, kung ano yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Akala natin, konting simba, makakarating na tayo sa langit. Sometimes, pag nag-ano ka, okay na yun. Makarating na as long as nag-ano, okay na yun, mga kapatid. Hallelujah. But ang sabi nga, our suffering will make us fine as gold, mga kapatid. Hallelujah. May hantulad mo siya sa ginto, mga kapatid, na hindi yung basta-basta lumabas mula sa lupa na gold bar na siya or quintas na siya, mga kapatid. But bago siya naging ganun, mga kapatid, dumaan siya sa proseso, mga kapatid. Hallelujah. So niluto muna siya sa high fire para matanggal yung impurities sa napakainit na fire, mga kapatid. Hallelujah. Para matanggal yung dirt and impurities, mga kapatid. We are refined like gold, mga kapatid. May tulad, mga kapatid, yung process natin sa ginto, mga kapatid. Hallelujah. We can't go, mga kapatid, sa eternal glory if we are full of dirt and sin, mga kapatid. Hallelujah. That's why we need to understand kung bakit kailangan nating ma-restore, mga kapatid. Hallelujah. That's why we need to baptize, mga kapatid. Hallelujah. To bury the old sinful self that we have, mga kapatid. To become a new creature, mga kapatid. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Ang sabi niya, all things are become new, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo makakapunta doon, mga kapatid, if we are still living in our simple nature, mga kapatid. Hallelujah. That's very impossible na makapunta ka doon, mga kapatid. If you are full of dirt, mga kapatid. Hallelujah. Baptizing is not enough, mga kapatid. Hallelujah. God wants us to be fully changed, mga kapatid. Hallelujah. To new, mga kapatid. New, hindi nakasama yung mga lumang pag-uugali natin, mga kapatid. Inside and outside, mga kapatid. Hallelujah. Kaya born again nga, Christian ang tawag sa atin, mga kapatid, because we are born again. Our old natures, yung natabunan na, mga kapatid. Hallelujah. We are just like a new baby, mga kapatid. Blameless and spotless, mga kapatid. Hallelujah. There are scenarios, mga kapatid, na paulit-ulit yung isang sitwasyon sa atin, and sometimes yung problema na tatanong natin minsan, bakit paulit-ulit yung scenario na yun, mga kapatid? Sometimes, mga kapatid, God wants to test our quality. Yung sabi ni Sister Pearlie, mga kapatid, last time, that pressure, mga kapatid, yung nape-pressure ka para lumabas mismo yung quality mo, yung ano mo na bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Sometimes, God wants to test, mga kapatid, our quality, kung paano natin i-handle yung mga pagsubok na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, in those days na lugmok kayo, mga kapatid, hallelujah, doon matitest, mga kapatid, yung faith natin, kung magpapatuloy ka pa ba or tatalikod ka na, mga kapatid, hallelujah. Just like the gold, mga kapatid, yung testing ng gold, makikita natin yung pagka-crush, mga kapatid, na sineseparate muna siya sa mga dirt, yung separation niya, mga kapatid, yung leaching and refining, mga kapatid. Kaya,
He wants us to be perfect, mga kapatid. Hallelujah. He wants us to be like Him, mga kapatid. Hallelujah. Be holy because He is holy, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, sister. So we are the daughter of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Gusto niyang maging kawalis niya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, let God mold you, mga kapatid, and restore you like the potter's hand, mga kapatid. Hallelujah. He can shape and He can mold us like the potter's hand, mga kapatid, for His divine plan, mga kapatid. Hallelujah. He can change you, mga kapatid. Hallelujah. For it's God. It is sa atin, mga kapatid, napaka-imposible na magbago pa tayo, mga kapatid. Pero sa Panginoon, nothing is impossible. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, is there anything impossible for the Lord, mga kapatid? And is there anything hard for the Lord, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Asan na ba ako? So, trust the process, mga kapatid, and don't be stubborn, mga kapatid. Alisin yung dapat alisin, mga kapatid. Hallelujah, sa buhay natin, mga kapatid. Alisin, remove that hindrance na hindi ka lumalago, kapatid. Hallelujah. Remove yung katamaran mo na mag-lesson, mga kapatid. Remove that hindrance or dahilan na hindi ka na-purify, mga kapatid. Hallelujah. Remove that hindrance na hindi mo tatatanggap yung Holy Ghost every time altars. Remove that hindrance na ayaw mong pumunta dito kahit nahihiya ka. Mga kapatid, hindi mo it is free to go here, mga kapatid. Hindi porket pumunta ka dito, ikaw na yung may nakaraming makakasalanan. Minsan ganun eh. Ayaw ko pumunta doon, baka sabihin makasalanan ako. But be free to go in the front, mga kapatid. He wants us to go and kneel unto Him, mga kapatid. Minsan napakahirap sa atin pumunta dito kasi inisip natin, ay baka isipin nila marami akong kasalanan. But be free, mga kapatid. It means that we are humbling ourselves. Sinasubmit or sinusurrender natin yung sarili natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So let Him dwell in you, mga kapatid, and restore you, mga kapatid. Hallelujah. In Isaiah chapter 58 verse 12, ang sabi doon, and they that shall be on thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in, the restorer of paths to dwell in. Bakit dalawa to? Ay, hindi. Ibang, paras ba to? The repair to the breach. So, who wants to be renewed, mga kapatid? Hallelujah. Or restore, mga kapatid? Hallelujah. We can be restored if we let Him move in our lives, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, masyado pa tayong suil kahit na gusto tayong baguhin ng Panginoon. Sometimes we are really, really stubborn or full of pride. Minsan sasabihin natin na ganito na talaga ako, hindi na ako magbabago. Matanda na ako, yung parang iniisip mo na matanda ka na, gano'n na yun, yung parang tumangkin na yung, ang tawag doon, yung talagang tumigas ka na, yun na yun. But, in the Lord, it's possible, mga kapatid, hallelujah. It's possible, mga kapatid, hallelujah. So, we can be restored if we let Him move in our lives, mga kapatid. So, naway bago tayo lumabas sa araw na to, mga kapatid, we are, mga kapatid, renewed, mga kapatid, hallelujah. So, while we have the chance, mga kapatid, hallelujah, dahil hindi laging napakadalang na we have the chance to attend the church para mag-renewed, mga kapatid, hallelujah. Dahil dun sa ibang lugar, they doesn't have chance na pumunta sa church, hindi sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. So, napakalaki natin that we are here today na itama yung sarili natin, i-restore yung relationship natin sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Kesa yung magsisi tayo, ano yung nakaraan na yung nasa ano na siya, nagmamakaawa siya. Yung mayaman at saka si, si Lazarus, nandun na siya. So, nagsisisi siya na hindi siya nag-ano by that time. Sana wag tayong dumating sa time na yun, mga kapatid, hallelujah. So, remove anything that's causing us sin, mga kapatid, hallelujah. Sometimes it is really hard na tanggalin, but we need to search our heart kung ano ba yung nagkukos na nagkakasala tayo, mga kapatid, na nagiging hindrance na makalapit tayo sa Panginoon or matanggap natin yung blessings ng Panginoon, mga kapatid. We need to humble our heart, mga kapatid. Tayo lang yung nakakaalam, mga kapatid. No one knows, mga kapatid. Sometimes we had the deepest secret or deepest sin, mga kapatid. Sometimes iluhod natin sa araw na yun, mga kapatid, and remove that. Kasi minsan yan yung nag-hold sa'yo, mga kapatid. Sometimes yung kaaway, hinuhold ka sa kasalanan yun. Sasabihin sa'yo ng kaaway na hindi ka worthy kasi may kasalanan kang ganito. But free yourself from that sin, mga kapatid, and be restored to this day, mga kapatid. Huwag mong hayaan na yung maging hindrance
na hindi ka lumaki or lumago sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So remove that bondage, mga kapatid. Hallelujah. Remove that stumbling blocks na hindi ka lumalago, kapatid. Hallelujah. In Matthew chapter 18 verse 8 to 9, mga kapatid, ang sabi doon yung wherefore thy foot, kung nagkakasala man kapatid yung paa mo, mga kapatid, ano yung sabi doon? Itapon mo na lang. Kesa yung buong katawan mo yung matapon. Kung yung mata mo, yung offend, you pluck it off, kesa naman yung buong katawan mo, mga kapatid. Rather than having 2 eyes to be cast into the hell of fire, mga kapatid. Kesa harapin mo yung consequences, mga kapatid. Kesa yung buong ngayong katawan mo, mapunta ka naman sa impyerno, mga kapatid. Kaya alisin mo yung mga bagay na nagkukos, na nagkakasala ka, kapatid. Hallelujah. Only you knows. Hindi yan alam ng katabi mo. Minsan sabihin ni Pastor, ikaw lang nakakaalam sa sarili mo kung ano yung kasalanan mo or yung deepest na ano mo. Kailangan palayain yung sarili mo, kapatid. Hallelujah. Don't hold onto that. Don't let the enemy na yan yung panghawakan niya sa'yo para hindi ka magpatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung may galit ka sa puso mo, mga kapatid, alisin mo na. Kung galit ka sa kasabi mo, patawarin mo na, mga kapatid. Hallelujah. Dahil baka yan yung di rason kaya di ka makapunta sa langit, mga kapatid. So, sabi na sa akin ni ano na nakaraan, sino na yun? Magbabayad na daw siya ng utang niya kasi baka di daw siya makarating sa langit. So, ang sabi nga, learn to forgive. Binigyan tayo ng ultimatum ng Panginoon. Kung yung galit natin may expiry, alam niyo yan sa Bible, ang sabi ng Panginoon, before the sun set down, yun ang expired niya. Dapat nakapagpatawad na tayo. Ang expiry niya, the whole day lang, the sun set down. So bago mag alas 5, dapat napatawad mo na yung may kasalanan dyan, mga kapatid. Pero minsan, meron tayong attitude, na after mong patawarin, nire-renew mo ulit kinabukasan. Diba? Nire-renew mo ulit pag naalala mo ulit. So, minsan ginagawa mo pang lifetime. Nga? Nire-renew, may patrobak. Pero sabi ng Panginoon, before the sun set down, mga kapatid, isipin mo kung ang dami mong galit sa puso mo, napakahirap magpuri sa Panginoon na may galit ka. Lalong-lalo na kung may galit ka sa nakatayo or sometimes na-try ko sa Pilipinas dati. Ang hirap na para kang, alam mo para kang ang tawag din plastic, parang ang tawag doon, na nandun ka nagtataas tapos may galit ka dun sa nasa harapan mo. Ang sama ng kapatid, kaya magpatawad ka. Ang bigat sa dibdib na nagpupuri ka tapos may galit ka sa para kang ano ba yung tawag ng Panginoon doon, parang hindi truly yung pagpupuri mo kasi may galit. Ang sabi doon, before you offering unto the Lord, kailangan nagpatawad ka, kailangan malinis yung puso mo. Kaya bago tayo lumapit sa Panginoon, we need to be cleansed, mga kapatid, na hingi yung tawad natin. Magpatawad din tayo dahil yung Panginoon nga nagpapatawad sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Naway wag tayong maging matigas na magpatawad, mga kapatid. Wag yan yung maging hindrance, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So yung anything that causing us to sin, mga kapatid, remove it, mga kapatid. Hallelujah. If nanlalamig ka sa Panginoon, mga kapatid, search your heart right now, mga kapatid. When did the last time you renewed, mga kapatid? There are times na noon na nag-church ako na parang baliwala ba, yung labas-pasok ka lang ng church na parang wala, parang cold. As naalala ko nung bago ko sa Panginoon, ang dami kong na-memorize na verse, yung first love mo ba sa Panginoon? Do you remember your first love? Always remember your first love unto the Lord. Kung paano ang saya mong pumunta sa church, kung gaano ka-excited sa salita ng Panginoon by that time, mga kapatid. Pero nung by that time, na dami mo ng pagsubok, nagiging matigas ka na. Parang baliwala, hindi na pumapasok sa puso mo yung mga preach. There are times na ganyan na tayo, mga kapatid, nagiging backsliding na tayo sa puso. Yung nandito tayo, pero yung puso natin iba. Wag tayong ganyan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ayaw ng search our heart, mga kapatid. Alisin mo yan, mga kapatid. Sometimes we feel that na hindi tayo mahal ng Panginoon, but inaantay ka, yung galit mo, yun yung nambablock sa blessing at salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes sobrang tigas mo lang, mga kapatid. Hallelujah. So, when did the last time you renewed, mga kapatid? When is the last time you feel the Holy Ghost from the Lord, mga kapatid? Hallelujah. So, renew it today, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, be restored with the Lord today, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating sayangin yung araw or pagkakataon, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. He is waiting for you to call Him, mga kapatid. Let Him move in our lives, mga kapatid. Hallelujah.
So be open to changes, mga kapatid. Hallelujah. And be willing to be restored, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid. So number 3 na tayo, mga kapatid. Pakibasa, mga kapatid. Establish Christ. Built up in and built up in Him. Established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, ang sabi dito, mga kapatid, meant to sit and fix firmly, mga kapatid, and yung nakasettle na tayo, mga kapatid, permanently, mga kapatid. If you make yourself established to the Lord, even your enemy, mga kapatid, is bigger, mga kapatid, or stronger than you, mga kapatid, you can defeat them, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, mga kapatid, ni David noong nakaraan, mga kapatid, sa 1 Samuel 7:45, ang sabi niya doon, you come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord, mga kapatid, Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Kahit anumang problema na to, mga kapatid, mas malaki pa rin yung Panginoon ko kaysa sa'yo, mga kapatid. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, si David is around 5 feet, mga kapatid, at 9 feet. Remember kung gaano kalaki yung difference, mga kapatid. Kung gaano siya kapuljer, mga kapatid. Kung gaano siya ang dami niyang mga sa katawan, pero ang sabi ni David, pero ang dala yung pangalan ng Panginoon because nothing is greater than the name of the Lord in this world, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. May pabanalo mo kung anumang labang meron ka ngayon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Gaano man kalaki ang problema mo ngayon, remember, mga kapatid, God is bigger than those problems, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kahit ngayong mga kaaway, minsan they are trembling in the name of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. We go through a lot of trials, mga kapatid. And yet, lagi tayong victorious, mga kapatid. Hallelujah. The Lord always make us firmly established, mga kapatid. Hallelujah. Always listen. Kaya, mga kapatid, always listen, mga kapatid, to the word of God, mga kapatid. Hallelujah. In every preaching, mga kapatid, may mga natututunan tayo, mga kapatid. Minsan, it's not yung mga preacher, mga kapatid, hindi kami narito para but we are used by God to deliver you the words, mga kapatid, na gustong iparating ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Because kung yung sarili lang namin, our own strength, our own will, hindi namin may deliver ang mga salitang to, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So every testimony, mga kapatid, na binibigay nila, mga kapatid, are encouraged, mga kapatid. Minsan, pag nakikita ko yung mga pagsubok ng mga kapatiran, it's also encouraged me na kung nakaya nga nila, ako pa kaya minsan ganyan na, sa Ilocano, nakaya daw, siya pa yung dapat, sometimes we must have that fighting spirit na kung nakaya nila, makakaya ko rin. So, important, mga kapatid, that we establish ourselves, mga kapatid, with Christ, mga kapatid. In Ephesians chapter 4:14, mga kapatid, that we henceforth be no more children tossed and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men or cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, mga kapatid. Hallelujah. So halos lahat dito matatagal na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Konti na lang dito yung baby. Minsan mga baby tamulag na lang siguro. So, hindi na tayo kagaya dati na madaling matukso, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, ikaw yung magsisimba ka sana, gagala ka pa, mga kapatid. Hallelujah. So, we need to be established, mga kapatid, para kahit anong sabihin, mga kapatid, sa reals or false teaching, hindi ka naniniwala. Kasi ano ka na matanda ka na, parang adult na yung sa Panginoon, hindi ka na masyadong naniniwala sa reals or sa preaching. Or minsan, maghanap ka pa talaga ng doon na kahit minsan, pag may nakita tayo, mga kapatid, pag may nakita tayo sa Reels or sa Facebook, sasabihin natin na, ay, pwede pala yun. Pwede pala yung ganito, yung mga false teaching dahil hindi pa tayo deeper sa Panginoon. Minsan pinapaniwalaan natin na, ay, okay pala yun. Okay pala na kahit hindi ka na mag-baptize, punta ka na sa langit. Ay, okay pala yun na kahit hindi ka na mag-tithes, makarating ka. Kasi hindi ka deeper sa Panginoon. Minsan kung ano yung napapanood mo, pinapaniwalaan mo, mga kapatid. Yes. Minsan, ay, okay pala yung ganung suot dun sa ganitong church, kahit na ganito nakitang-kita yung or kahit hindi nagtatithe, pwede palang ganito, ganyan. Sometimes, gagayahin na rin nila, the next Sunday. Ganon na rin kasi
Ganon pala sa pwede pa rin, kahit pala hindi ka na mag-tithes, pwede pala. Sometimes, naghahanap tayo ng yung parang ginajustify natin na tama pala yon, but it's wrong mga kapatid. Kung ano man yung, kaya kung deeper na tayo sa Panginoon, we are blessed na kahit ano yung makikita natin, hindi natin ginagaya mga kapatid. Hallelujah. Kasi minsan kung hindi pa tayo deep sa Panginoon, sometimes tayo pa yung nagkukos mga kapatid ng pasimuno, ng pasaway sa mga babies mga kapatid. Hallelujah. Imbis na ikaw na yung magdala sa kanila na mas matanda, ikaw yung nahihila nila mga kapatid. Hallelujah. So, kaya ganyan mga kapatid. So, minsan ayaw ng ibang church mga kapatid. Iniwasan nila yung church natin because the standard of holiness. Natatanungin sa akin, ay mandatory ba sa inyo yan? Na ganyan yung suot nyo? Kailangan, inutusan ba kayo or you are forced na ganyan? At sa mga, minsan kung baby ka sa Panginoon, hindi mo alam yung sasagot mo. Minsan nakatulala ka na lang kung ano sasagot mo eh. Pero, by the grace of God, mga kapatid, last time nung may nagtanong sa akin, sabi ko sa kanya, no, we are not forced na magsuot ng ganito. But, because God is holy, you need to be holy, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo kailangan na makipagsabayan sa suot ng mundong to, mga kapatid. Hallelujah. So, sinasabi nila, yung full gospel, yung pinapalo ba natin, yung full ng church, mga kapatid. Minsan yun yung tanong na, pwede namang hindi ganyan yung suot nyo, or di ba meron ding mga Pentecost na hindi sumusunod, hindi sila sumusunod talaga. Kasi napakahirap sa kanilang sundin yung holiness. Yung holiness, napakahirap. Kaya sabi ko, we are following the rules in the Bible. So sabi, ang hirap. Minsan sinasabi nila ang hirap. Kaya minsan, ang daming mga kapatiran na nag-move sa ibang church kasi they are free, mga kapatid. Pero hindi nila naiisip na because they are young in the Lord, hindi nila alam na mali yun. Akala lang nila okay. Kasi sasabihin ng iba, hindi okay yan. Lalong-lalo na kung wala sila sa Panginoon yung nakahila sa kanila. Kasi akala nila totoo, mga kapatid. Kaya let's make ourselves deeper unto the Lord, mga kapatid. Huwag tayong maging mangmang, mga kapatid. Dahil yung kaaway, hinihila tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So minsan sumasakit yung tenga nila, mga kapatid, yung mga young mga kapatid sa Panginoon. Minsan sumasakit yung tenga nila pagka nagpipreach ka o sinasabihan mo sila, mga kapatid. And minsan, they avoid commitment, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, that's why we need to read the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Kaysa umasa lang tayo sa nakikita, mga kapatid, at naano natin sarili. Sometimes we need to read the Bible para magkaroon din tayo ng idea or knowledge, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Para hindi tayo maging mangmang, mga kapatid. Hindi yung pag may sinabi na sa reels or sa sasabihin mo na okay, yun pala hindi, mga kapatid. Hallelujah. Kaya magbasa tayo, mga kapatid, at gawin natin, mga kapatid. Hallelujah. So sa Matthew chapter 7, 24-27, therefore whosoever heareth this saying of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, and it was founded upon the rock. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and floods come, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So, sirang-sira siya, mga kapatid. Hallelujah. So, this was the sermon of the Lord, mga kapatid. The sermon of the Mount, mga kapatid. Hallelujah. So, in this message, mga kapatid, we need to be established for the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Para anumang pagsubok, mga kapatid, hindi tayo agad babagsak o guguho, mga kapatid. Hallelujah. Anumang bagyo yan, mga kapatid, hindi ka masisira, mga kapatid. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka agad magugupo, mga kapatid. Hallelujah. Naging wais ka, mga kapatid. Hallelujah. Your faith is getting deeper, mga kapatid. Dahil built mo siya sa rock, so napakatibay niya. Anumang pagsubok na dumating sa'yo, nakatayo ka pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung wala kang alam sa Panginoon, mga kapatid. Kaya napakaraming nagpapakamatay or tumatalon, mga kapatid, na in depression. Last time may Chinese na naman na tumalon. So they are not deepened. Wala silang paninimpalataya sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, make yourself deeper unto the Lord, mga kapatid. Hallelujah. So, number 4 na tayo, mga kapatid. Malapit na to. So, strengthen you, mga kapatid. 1 Corinthians 1:8, He will keep you strong. Okay lang yan, Sister Ma. To the end, so that you will be free from all blame on the day when the Lord Jesus Christ return, mga kapatid. Hallelujah. So, Jesus will keep you strong, mga kapatid.
He is our strong foundation, mga kapatid. Hallelujah. He is a strong tower, mga kapatid. Hallelujah. Those trials will make our faith stand firmly, mga kapatid. It will make us more wiser, mga kapatid. Hallelujah. Dati nakikipag-away ka, mga kapatid, or post agad, or minsan pag may narinig kang hindi maganda, nagbabackfight ka agad, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka mapakali na hindi ka makagante. Kailangan anuhin ko rin to, mag-post ka rin. But when you are devoted unto the Lord, mga kapatid, you realize na minsan kailangan manahimik. Just kneel down and let God, mga kapatid, fight for you, mga kapatid. Hallelujah. You spend time praying, mga kapatid, rather than arguing. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Sometimes we are truly amazed, mga kapatid, na may mga bagay na imposible sa atin, mga kapatid. Pero minsan, natutulungan, naanuhan natin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Nangangalupay-pay na tayo, mga kapatid. But if we believe in His words, mga kapatid, and cling to it, mga kapatid, sa pangako ng Panginoon, minsan, so, napapansin natin, we are really blessed na nagkakaroon tayo ng kalakasan, mga kapatid. Hallelujah. Na minsan, sukong-suko na tayo, but sometimes we feel na ang lakas natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness, mga kapatid. Hallelujah. So, huwag kang matakot, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga ng Panginoon, kasama mo ako, huwag kang matakot, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, hindi yan nagbabago o nababali, mga kapatid. Hallelujah. So, nung gumagawa ko ng preaching, mga kapatid, lagi kong sinasabi na last na to. Bawat schedule kay Pastor dyan, lagi kong sinasabi na last na to. Lasayo ko na kasi ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo. Ayaw, buray na yung pangalan ko dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, just go and stand there. Bibigyan kita ng mensahe. We must have that confidence, mga kapatid. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon that He gave me a strength to deliver His words, mga kapatid, na magamit, mga kapatid. Hallelujah. Na it's really a blessing, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor nung last time, sabi ko, huwag mo na akong masyadong sa schedule. Sabi niya, it is better to have schedule na nagagamit ka. You will be more blessed, ang sabi ni Pastor. So, huwag nating tanggihan yung mga schedules natin because there is a blessing in it, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy tayong magpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, nasa na ako? So, sabi nga ni Sister Pearly last time, mga kapatid, we are tested to see kung gaano katibay, mga kapatid, at katatag. To see our quality, if marupok ba tayo, mga kapatid, or matibay, mga kapatid. Sometimes, may mga bagay na pag tumatagal, nagiging marupok, mga kapatid. Hallelujah. O, kaya, tinitas lang ng Panginoon kung gaano pa tayo katibay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, minsan, nagdumadaan tayo sa prosesong to, mga kapatid, kung gaano tayo in-inspect ng Panginoon, kung magpapatuloy ka pa ba, mga kapatid, sa pagsasala, mga kapatid. Parang sa group natin or yung mga kasabayan natin dati, parang kung iisipin mo, parang kukunti na lang. Yung sabi nga ni Sister, sino na ba niya asawa ni Pastor Luis? Yung sabi niya last time na almost there. That message na laging sa utak ko na, malapit ka na almost there ka na almost there. Lagi kong naiisip yung message na yun, mga kapatid. And I wish na sana lahat tayo makarating sa pangako ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, nasa na tayo? So, remember, mga kapatid, when Job, mga kapatid, kung gaano siya prinubok ng kaaway, mga kapatid, kung gaano nawala lahat sa kanya, mga kapatid, mula sa mga anak niya, pamilya, sa kayamanan niya, mga kapatid. Hallelujah. Kinuha lahat sa kanya ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. From kayamanan, mga kapatid. Nagkaroon pa siya ng sakit, mga kapatid. But he never cursed God, mga kapatid. Hallelujah. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya, mga kapatid? Ibinalik ng Panginoon, mga kapatid. Double yung binalik na blessings sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. So, yung sufferings mo right now, mga kapatid, hindi yan habang buhay, mga kapatid. God will bless you more, mga kapatid. There are times na may nawawala sa'yo, but God will double it, mga kapatid. Yung blessing, yung kapatid na blessing. Hindi mo suffering. Karoon ka ng asawa at anak. So sa 2 Corinthians 4:8-9,
We are troubled every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed, mga kapatid. Ang sabi nga, we are troubled every side. We are always, mga kapatid. Bakit kaya ganun, no? Hindi one time ang pagpunta ng problema. Minsan, ano yun, pakyawan, sabay-sabay talaga sila, side to side talaga. Pag may problema ka sa amo mo, may problema ka din sa anak mo, sa pamilya mo. Minsan, sabay-sabay yan. No, back and forth. Sir, sabi ng Panginoon, we are not forsaken, mga kapatid. We will not let His children be destroyed, mga kapatid. Hallelujah. Remember, mga kapatid, when God let Satan, mga kapatid, torment and hurt Job, but He didn't let Satan kill him, mga kapatid. Hallelujah. We are very strong, mga kapatid, because the Spirit of the Lord within us, mga kapatid, His abundant grace, mga kapatid, still operates amidst our suffering, mga kapatid. Hallelujah. We are still strong, mga kapatid. Hallelujah. Minsan inisip mo lang na mahina ka, mga kapatid. But the Spirit of the Lord sa inyong puso, mga kapatid, napakalakas niyan, mga kapatid. Hallelujah. He will never let us destroyed, mga kapatid. Hallelujah. The 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man renewed day by day, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang panghinaan ng loob, kapatid. Hallelujah. Nangihina man yung katawan natin, minsan we feel that we are totally drained. Meron yung time na walang-wala na. We are totally drained, mga kapatid. But, mga kapatid, our inward man is renewed day by the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Always pray, mga kapatid, to be renewed, mga kapatid. Yung fighting spirit natin, andun pa rin, mga kapatid. Yung sabihin nga natin, I can do all things through Christ who strengthened me, mga kapatid. Hallelujah. Our spirit is indeed is willing, but our flesh is weak, mga kapatid. Hallelujah. But thanks God, mga kapatid. Hallelujah. Na God always renew it day by day pag nagdadasal tayo, mga kapatid. Kaya wag tayong makalimot na tumawag, mga kapatid, to recharge, mga kapatid. Hallelujah. 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 So, kung iisipin, mga kapatid, I'm a single parent for 10 years. Walang support from my ex ba. Oh, but the Lord provide. Kung iisipin mo, labi nila sinasabi, patulpo mo, ganito, ganyan. But hindi ako, sabi ko, ang Panginoon na yung bahalang magparusa sa kanya. And ang sabi sa akin, sabi niya sa akin by the last time, He doesn't have peace, mga kapatid. Or lagi siyang, yung naparusahan niya siya kasi sa whole life niya na hindi siya nagbigay sa amin yung balik sa kanya. Yung sufferings niya, yung ganti ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, walang blessings sa buhay niya, mga kapatid. At nagpapasalamat ako kung paano ko ano yung anak ko, he's grade 9 na siya, magi-grade 10 na. Kung iisipin, 2 years old siya. Kung iisipin, parang, lalo ngayon wala yung nanay ko, naiyak ako. So, through God na, hindi ko akalain na yung blessings ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Kung iisipin, matagal na siguro akong wala sa Panginoon or wala sa mundong to, mga kapatid, dahil I really tried to kill myself because of depression. But in God's will, mga kapatid, hindi pa will ng Panginoon. He didn't let me destroyed, mga kapatid. Hallelujah. Tinayo niya ako muli, mga kapatid. So, hindi ko inakala, mga kapatid, na that God will strengthen me, mga kapatid. Hindi niya hinayang may mangyari sa akin, but kung gaano niya ako tinayo, mga kapatid, na bumalik sa Panginoon, na nung nag-umpisa ako sa ministry, doon ko nakita kung gaano kabuti yung Panginoon sa buhay ko, sa aking pamilya, mga kapatid, yung blessings, mga kapatid. Hallelujah. And dati, mga kapatid, ako lang yung na-bless sa ako yung nag-start na nag-baptize sa family till my brother, yung tatay ko na lang hindi, but my brother at sister-in-law, they're faithful into the Lord, mga kapatid. Kaya praise God, mga kapatid. Hallelujah. So when we look back yung mga past natin, by now, maiiyak talaga tayo kung isipin natin, paano natin nakaya yun? By the grace of God na nagpalakas sa atin, na ang lakas ko pala. Kung way back then, ang dami nating mga victories, ang dami nating mga sakit na napagdaanan or na ipanalo, mga kapatid, na laban sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Isipin natin na napakabuti ng Panginoon, kaya pala natin, mga kapatid. Hallelujah, sa tulong ng Panginoon. Hallelujah. So sa number 5 na tayo, mga kapatid, settle you in steadfast, firm foundation, peace, and security in His promise, mga kapatid. In Jeremiah 29:11, for I know the thoughts I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, mga kapatid. Hallelujah. So,
Don't settle for less, mga kapatid. Trust and hold unto His promise, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi nababali, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayo magpatumpik-tumpik, mga kapatid. Never doubt God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't trade the promise of God, mga kapatid, sa mundong ito, mga kapatid, sa short na, sa maiksing, na kaligayahan na ino-offer ng mundong to, mga kapatid. Hallelujah. Dahil lilipas din yan, mga kapatid. Hallelujah. But His promise never fails, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 3, verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end, mga kapatid. So we will obtain His promise after we endured for a while. Sabi nga niya, for a while. Lagi nating tandaan na for a while lang yan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa examples, mga kapatid, sa Bible, mga kapatid, na hinold niya, mga kapatid, yung God's promises na nagtiwala siya, mga kapatid, is Abraham, mga kapatid. So in Genesis chapter 17 verse 1-6, mga kapatid, makikita natin yung covenant ng Panginoon. Huwag ka nang basahin, mahaba na masyado. Yung pangako ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, I will make thy seed multiply as the stars in heaven. Ang dami nun, mga kapatid. Kung isipin mo, si Abraham, 99 na. Kung sa panahon ngayon, sabihan ka ng Panginoon na gano'n, sigurado magsasabihin mo, namimiloso po ata to. Kasi 99 na siya, matatanda na sila, mga kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon? Is there anything too hard for the Lord, mga kapatid? Is there anything? Wala, mga kapatid. Dahil lahat imposible sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So Sarah gave birth, mga kapatid, at the age of 90, mga kapatid. Kung isipin mo, talagang, kung babasahin mo talaga yung Bible, makikita mo, mga kapatid, yung mga examples na ginawa ng Panginoon, maa-amaze ka, mga kapatid. Kung nagawa ng Diyos dati, magagawa rin niya ngayon. Kasi ang Diyos nila, mga kapatid, ang Diyos ni Abraham ay siya ring Diyos natin ngayon, mga kapatid. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So sa Romans chapter 4, verse 20-21, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what He had promised, He was able to perform, mga kapatid. Hallelujah. So He never doubt, mga kapatid. Hallelujah. Never siyang nag-alilangan si Abraham, mga kapatid. Hallelujah. So lalo pang lumakas yung pananampalataya niya sa Panginoon, mga kapatid. He fully trusts, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ano sabi ng Panginoon, i-offer niya yung anak na, hindi man lang siya nagdalawang isip eh. At kung iba yun, siguro magtataka ka kung bakit mo iaalay yung anak. But he never doubt. Kinuha niya yung anak na, pinahiga na niya doon. Sunugin na niya. So, ganun siya. Dapat ganun din tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Huwag na tayong mag-question sa plano ng Panginoon sa atin because His plan is better than our plan, mga kapatid. Yung plano ng Panginoon sa atin, minsan, huwag na tayong magtanong sa Panginoon because may plano siyang maganda para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, conclusion na pala to. So, conclusion na tayo. So, tatapusin na lang ito ni Sister Cory. So, continue in faith, mga kapatid. Sa Acts 14:22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God, mga kapatid. So, after all the sufferings, He will restore you, strengthen you, establish you, mga kapatid, and settle us, mga kapatid, sa eternal glory, mga kapatid. Hallelujah. So, trust His promise, mga kapatid, and trust the process, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga sa Revelation chapter 1:7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son, mga kapatid. Hallelujah. So, kung sino man yung makaka-overcome, mga kapatid, hallelujah. So, let's try our best, mga kapatid, na i-correct yung sarili natin, mga kapatid, sa message ng Panginoon, mga kapatid. If you want to reach the eternal glory, mga kapatid, let the Lord restore you and strengthen you, mga kapatid. Hallelujah. Let God, mga kapatid, let the Lord yung hold the wheel of your life, mga kapatid, at hindi ikaw, mga kapatid. Let the Lord, mga kapatid, yung mag-guide lagi sa atin, mga kapatid. At yun lamang, mga kapatid. Lord.